Santa Rosa po. Santa Rosa. Natatanong mo ba ang Enchanted Kingdom ngayon? Hindi po. Nakapunta ka na ng Enchanted? Siyempre po. Talaga? Kailan ka ulit nagpunta ng Enchanted? Parang Papa Jackson, parang bata pa ako parang mga 2017 pa yung last Papa Jackson. Pinakwenta pa ako. Basta nakapunta ka na. Anyways, si Len ay taga Laguna. Anong ginagawa mo sa buhay? Nagwo-work po, Papa Jackson. Anong work mo? Staff po ako sa isang paaralan. Okay. Teacher po ikaw, ma'am? Hindi po. Staff lang po. Teaching aid. May ganun po, di ba? Yeah po. Teaching aid po. Ganun. Ano pong ginagawa ng teaching aid? Anong ginagawa ng teaching aid? Papa Jackson, more on yung mga documents na kailangan ng mga bata, like mga form 1, mga ganun. Parang kailan lang nauso yan, Kasi nung lumalaki naman ako sa elementary school, wala namang teaching aid talaga sa school eh. Opo. Di ba? Wala naman talagang ganun. Meron kami mga teachers, tapos yung favorite naming tao sa school, yung babantay ng kantin. Talaga. Anyways, si Len. May asawa ka na, Len? Yes po, Papa Jackson. Meron na po. Ilan na? Isa lang. Ang anak. Po. 3 po. 3. Opo. Sige. Si Len ay may 3 anak na. Ilan taon na yung panganay mo? 10 po, Papa Jackson. So 19 ka nagbuntis, no? Opo. Nung anak ka ng 20 ka. Yung bunso mo, ilang taon na? 6 years old po. Okay. Asan yung mister mo? Nasa bahay po. Kasi po ako po ay nasa seminar ngayong araw. Sige. Apo. Okay. Bye. Ang bilis naman. yung papa niyang tinamad na lang. Sige. Ba't ka napatawag? Medyo may problema lang po ngayon, Papa Jackson, kasi kami mag-asawa. Parang kailangan ko lang ng someone na makakapag-advise po sa akin kung ano po ang dapat kong gawin. Sige, kwento mo po. So, Papa Jackson, naging asawa ko ngayon nung ako ay actually I am a single mom po, Papa Jackson. Ilan na anak mo nun? Yung first child ko po ay hindi po sa kanya, yung 10 years old. Yung 10 years old. Opo, Papa Jackson. Ilang taon na yung anak mo na naging kayo nito, ma'am? Parang 2 years old pa lang po. Okay. Nagkakilala kayo, nagmahalan, gano'n. Opo, Papa Jackson. Okay. And tanggap naman niya po yung anak ko at mahal na mahal naman po. Naramdaman ko naman po yun, Papa Jackson. So, nagka-anak din po kami ng sarili, yung 2 ko pong anak. Naging naman po, okay naman po. Kailan, Papa Jackson, kasi along the way, syempre hindi naman talaga perfect. Hindi talaga perfect yung naging pagsasama namin kasi syempre yung anak ko sa una, alam ko na maramdam ko na mahal niya, kaya lang syempre pag nag-aaway kami minsan na open up niya na ganun po, anak naman daw po niya sa iba, anak ko naman daw po sa iba. Hindi, bigyan mo ako ng context. May pinanggagalingan yan. Kasi if you're telling me na mahal niya yung anak mo pero may ganun siyang statement, anong trigger nun? Minsan, Papa Jackson, may pag-aaway kasi kami na sample po mga maliliit na bagay na minsan pag nakakasagot ako, Papa Jackson, kasi parang hindi naman po ako masagot na kaya lang pag may time na pag nasobra na ako nasasaktan sa mga salita, hindi ko naman po maiwasan sumagot na yun po yung nakakapag-trigger sa kanya na ano muna yung context, ma'am, ng away? Sige, Papa Jackson, i-recall ko lang yung pag-aaway namin before. Kasi ganito yan, alright. Len. Apa. You are the same person who told me
na mahal niya yung anak mo at tanggap niya. Mhm. And then there were parts of the fight wherein bigla niyang uungkatin na, teka lang, hindi ko nga anak yan eh. Anak mo yan sa una, tama? Mm-mm. So those are two contradicting things. Mhm. Anong trigger nun? Papa Jackson, sa totoo lang po, hindi ko rin po kasi maintindihan Hindi siya. mo pwedeng Lagi- sabihin, no. Take a deep breath. Hindi mo, this is crucial to me. Okay? Kasi alam mo, nagigets kita, nanay ka, no? At ayaw mo na ma-alienate yung unang anak mo, tama? Yes po. Oo. But then again, you have to understand why. In the same breath, you're telling me that mahal niya yung unang anak mo, pero nasabi niya yun. Ano dahilan? Sige, Papa Jackson, ganito. Yung, kasi ano po yung asawa ko po, hindi po siya masamang tao. Kumbaga, he is a good provider, he is a great husband. Tuwing nagkakaroon siya ng konting pera, ang lagi niya pong naiisip ay kami. Kaya nasabi ko po na napakabait niyang asawa. Papa Jackson, kaya lang minsan po, parang feeling ko po kasi katulad na lang po nung pag-aaway namin kagabi. Paalis po kasi kami ng mga bata kasi may seminar ako ngayong araw. Ngayon po, parang nagising ko siya, tapos parang bigla na lang, parang nag-ano siya, parang kasi syempre bagong gising, naistorbo siya, sabi ko tara na, hatid na natin yung mga bata. Tapos bigla na lang siyang nagsabi na, o tara na, halika na, parang pagalit po. Sabi ko, kung ganyan ka, wag ka nang sumama, ako na lang ang maghahatid. So yun, ako na po yung naghatid sa mga bata. Tapos kaninang umaga po, sinabihan niya, nung gusto ko na pong sumabay sa kanya paalis, sinabihan niya po ako na mayabang daw po ako. So parang feeling niya tuwing sumasagot po ako sa kanya, sinasabihan niya po na parang pantog daw ako, mayabang daw po ako. Yun po, yun lang common, di po yun po yung lagi namin pinag-aawayan kapag sumasagot po ako. Kaya lang, minsan kasi Papa Jackson, hindi ko naman humapigilan kasi kailangan ko ring depensahan yung sarili ko. Parang, sinaktan mo ko, sasaktan din kita. Ng salita ko, sinaktan mo ko eh. Parang gano'n po Papa Jackson na ang dating sa kanya, lagi akong nagmamayabang. Yun lang naman po, yun yung nagiging, yun po yung nagiging grounds na dadating na kami sa point na uungkatin niya na yung ganito, uungkatin niya na yung unang child ko, lahat po uungkatin niya na po. Okay. Sige lang. Tapos ka na, ma'am? Yun po, Papa Jackson. Kaya lang, may mga time na kapag nag-away kami, Papa Jackson. Yes po. Siguro for the past 10 years ng pagsasama namin, parang lagi niya po akong pinagtatabuyan. Ang pinaka, Papa Jackson, gusto ko lang sanang maintindihan ngayon kung mahal pa ba talaga ako ng husband ko. Kasi every time mo na saan ka nagtatrabaho, ma'am? sa school po. Ba't parang bobo ka? Bakit? Naiinis ako sa'yo, Len. Ibig mo sabihin sa akin from 10 years ago, bit-bit mo yung sama ng loob mo? In the same breath, you're telling me that he's a good guy, pero ililista mo yung mga pangit? Ha? Nakakapikon ka namang asawa. Totoo naman. Ilan kami dito sa booth? 4 kami. Nayayabangan kami sa'yo. Yabang mo kaya. Ginising mo siya, bumangon naman. Masama gising. Meron naman tayong ganyan moment eh. Diba? Pero, he will still submit to what you want him to do. Gusto pa rin niyang gawin. Bad trip siguro, nagising. Baka pagod. Maybe walk up in the wrong side of the bed. Ginising mo na, hindi yung patinuloy. Hindi ko alam paano mo ginising eh. Baka pwede mo nilambing sana. Pero ginising mo na, iniwan mo pa rin. Tapos na bad trip niya kasi na-store mo na yung tulog, umalis ka naman, hindi mo siya sinama. Nung sinabi niya kamayabang, galit ka, totoo naman. Kasi kahit sinong tanongin mo, hindi mo maiinis sa attitude mo. It's not as if hinindian ka.
It's not as if hinindian ka. And you are the same person who said, nakalimutan mo ha, sinaktan po niya ako, kaya gagantihan ko din po siya. Tama, mali? Nung ginantihan mo siya, ginantihan ka niya. Sinabihan ka niya na masakit. Inungkat niya yung anak mo sa una. O ginantihan ka lang din. O bakit ngayon galit ka? Your logic is just being followed. Ba't bad trip? Ginantihan ka lang din pala. Hindi dapat it makes sense to you. Kasi yun yung ginagawa mo sa kanya eh. Matter of fact, deliberate mong ginagawa yun. O deliberate niyang ginawa sa'yo. Ginantihan ka niya ng salita din. Nasaktan ka. O di pantay kayo. Now, what makes you think that you're better than him? And now you're here telling me 10 years ago? May bit-bit kang sama ng loob sa kanya? Ha? 10 years ago? Siguro, yung mga panahon na tinatanggap niya yung panganay mo na hindi kanya, di ba, tignan mo ha? Ito yung timeline. Ilan taon yung panganay mo? Ngayon po. 10 po. 10 taon. Ito yung mga panahon na tinatanggap niya yung panganay, yung anak mo na hindi kanya, pero mula nung 10 years ago, may sama ka na loob sa kanya? Nung panahon tinatanggap niya yung anak mo? In the same breath, you're telling me that you're thankful kasi tinanggap naman niya. Pero masama loob mo? Ano ka ba? Ang yabang mo naman. Tama ba yung bilang ko ng taon? Nagkamali ba ako? Tama ako, di ba? 10 taon ko lang yung panganay mong anak. Tinanggap niya 10 years ago. Pero mula 10 years ago, meron ka rin sama na loob sa kanya hanggang ngayon. Bit-bit mo. 2015, 2025 ngayon natin. Hindi pa tapos si Skyway nun. Hanggang ngayon, bit-bit mo sama ng loob. For what? For what? Para pag nag-away kayo, may dala-dala kang pwede isumbat sa kanya. Kasi ang totoo niya, na lalaki, hindi namin kayo maalala yung last month eh. 10 years ago pa kaya. Mayabang ka naman talaga. But let me tell you something. Ready? Ready po. Magkaiba kasi pag sinabi namin sa mga kaibigan, this is very enlightening enlightening pala. Enlightening ilaw pala yun. Bobo rin pala ako. So, tabla na tayo, Alan. Enlightening. Tama ba ako? Ano ba yung tama, chairman? Nakakarma tuloy ako. Very enlightening to, no? Iba po ang kahulugan pag sinabihan namin mayabang ang kapwa namin lalaki. Iba po ang kahulugan pag sinabihan namin na mayabang yung partner namin. Iba yon. Kung interesado ka malaman kung ano pagkakaiba, tanungin mo ako. Ano pagkakaiba, Papa Jackson? Mag-please ka muna. Sige na, Papa Jackson. Mag-please ka muna. Please po. Yan. When your husband told you na mayabang ka, he did not mean maangas ka. Alam mo kung anong inner monologue nun? Do you wanna know? Ready yung puso mo pag sinabi ko sa'yo? Opo. Kulang ka sa lambing sa kanya. Yun lang ang kahulugan nun. At sure ako dito, hindi ako magkakamali dito. That is his way of asking lambing from you. Nagkamali ba ako? Hindi po. So bakit? Siguro, Papa Jackson, kaya kulang lang din po ako sa lambing kasi parang kapag nag-aaway kami, makakasabi siya ng pinaka masasakit na salita na hindi ko kayang matake. Well, tapos, magiging okay kami. Nagagantihan na kayong dalawa. Oh, sige, sorry po. Tuloy mo. Magiging okay po kami, Papa Jackson. Tapos, in the next day, gano'n na naman, mas sakit na salita. Kumbaga, para sa akin, Papa Jackson, parang nagpapatong-patong lang siya. Tapos, binaband-aidan lang. Tapos, magkakasugat ulit. Len, for crying out loud, you are a couple. You are a couple. I am not saying at any point that it is a license na magsabi ka na masakit kasi magkasawa naman kayo. But, you know what?
if you start counting all the bad things or hurtful things that your partner was able to tell you or say to you in the midst of a heated argument, you are just gonna get tired of counting. Kasi ang totoo niyan, hindi ko naman kailangan magtanong sa'yo, pareho wala naman kayo sinasabing masakit pag nag-aaway kayo. Tama. Your complaint is as good as his complaint pag siya nakausap ko. So alam ko kung saan papunta tong ano mo, na hindi niya hindi na po namin napag-usapan po na nasaktan po niya ako na sinabi sa akin last week, because that's how you do it pag nasa relasyon. Just go ahead and move forward. Maybe there will be that one day in one day in 3 months that you're going to have that romantic conversation, pag-uusapan yun in a better mood. But it does not just come along, di ba? Nang biglaan. It will not come randomly. Because the two of you are busy with a lot of things. You are working, he's working, you're raising 3 children. Learn to let go. That's number 1. Number 2, ito importante ito. Nakasanayan niyo na pareha sa maggantihan. Ikaw naman yung kausap ko, ikaw na yung unang, sa'yo unang sabihin to, ikaw na yung unang i-adjust na pag nag-aaway kayong dalawa, pigilan mo sarili mo na wag magsabi ng masakit. Baka sakaling ma-assimilate niya. You know what's called, alam mo kung anong kahulugan ng assimilation? Hindi po, Papa Jackson. Hindi mo alam? Hindi po. Ako rin, hindi ko din alam. Ang kahulugan ng assimilate ay assimilation, meaning the process of taking in and fully understanding information or ideas. The absorption and digestion of food. Hindi, iba na ito pala. Ibig sabihin, mahahawa mo siya. Ano ba, nag-aaway kayong dalawa. Instead of sumasagot ka ng masakit, kahit may pwede ka naman sumagot, what you do, you just keep a loving distance. Huwag ka nalang magsalita. Eventually, ma-adapt niya yan eh. Pero hanggat nagagantihan kayo, gagaganti din siya. It becomes a culture of the relationship. It becomes a cycle. You are in no position to complain, Len. Alam mo yan. Huwag kang charot-charot. You are in no position to complain. Kasi ikaw nagsabi, pareho lang. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, Len? 10 years ago, dala mo yung sama ng loob mo. Baka nga, pag sinabi mo sa kanya yung sama ng loob mo 10 years ago, pag pina-explain mo sa kanya, hindi nga niya maalala. Ha? Ano nangyari nun? 10 taon na sa dekada. Papa Jackson, excuse ba yun? Excuse ba yun para magsabi ka ng masasakit na salita sa asawa mo? Well, valid reason po ba yun na dahil lalaki siya, nakalimutan niya, okay na po yun sa amin, Papa Jackson? Well, unang-una sa lahat, Len, if you're telling me, excuse ba yun dahil nakapagsalita siya ng masakit, hindi ba ginagawa mo din naman? So I could just very well ask you the same question. Excuse rin ba yun, Len? Dahil nasabihan ka ng masakit, nasaktan ka, magsasabi ka rin ng masakit para sadyain saktan siya? Excuse din ba yun? Sagutin mo nga muna ako. Ang angas mo talaga no? Ang yabang mo. Hindi, totoo. Listen to yourself, diba? The way you ask the question. You are not here to surrender to the idea that there's a better version of your relationship. You are just here to justify na kaya ka nagsasabi na masakit kasi sinabihan ka naman na masakit eh. Are you really willing to solve this problem? Yes, Papa. I don't feel it. I don't believe it. Diba? Imagine, excuse ba yon na dahil lalaki siya? Actually, hindi excuse yon. Pero let me ask you the alternative of the situation. Sabi mga lalaki, gusto namin nilambing. Ginising mo kami para utusan. Excuse ba na nagmamadali ka para hindi mo kami gisingin na nilalambing kami dahil nga madali ka lang? Pareho lang din yun, na may hinahanap lang din siya. Pero ginising mo siya nang binadtrip mo siya. Tapos nung umangas siya kasi pangit gising, very normal naman yun eh. Di ba? Hindi naman tayo lahat good mood pag nagising eh. Excuse din ba yung ginawa mo? Alam mo ikaw, masyado kang righteous. Masyado kang righteous.
O sige, sagutin kita. O hindi excuse yun. Ano ngayon napala mo? Anong nadagdag sa pagkatao mo? Because honestly, I am with you. Kakampi tayo. Hindi naman excuse talaga yon. O, ngayon alam mo na. Ano napala mo? Did you feel better about yourself? Did you feel better about yourself? Hindi rin po, Papa Jackson. Bakit? Ba't ka nakikipagpaligsahan? Mag-asawa kayo? Naliligo kayo sabay ng hubad. Nagkakitaan na kayo ng mga singit-singitan ninyo. Bakit ka nakikipagpaligsahan? Hindi mo ba kayong bumuntong hininga? Ha? Bibilangin mo lahat ng feeling mo nakasakit sa damdamin mo way back from 10 years ago? Ikaw yung toxic eh. Totoo. I have a theory and I do not care whether you agree with me or not, but I want to tell you. Ready? Ready po. Nagger ka. Nagger ka. Period. Let's not take the plight of other people's problem. Pero magtatanong lang ako sa'yo ng kabubuhang tanong. Hindi ka ba nahiya? Pakinggan mo yung love story ng ibang taong nasira. Ang dami nilang reklamo sa mister nila. Ikaw, anong reklamo mo sa mister mo? As a matter of fact, sa pagkakadescribe mo, you have a good catch. And you manage to find mistakes. Supot ko ulo mo eh. Totoo. Talaga ba? Anong dinagdag sa pagkatao mo? Ha? Wala naman. Ulitin ko, when he tells you mayabang ka, hindi ibig sabihin na hambog ka or whatnot. Kulang ka lang sa lambing sa kanya. Alam mo, makapasunod mo naman ang lalaki. Charm lang naman yan eh. Papa Jackson, sa totoo lang, tama ka naman po talaga. Sobrang mabait talaga yung asawa ko. Tagal ng pero. Hindi po, totoo Papa Jackson, sobrang bait niya. O pala, ba't mo hinahanapan ng mali? Mga kukunti lang pala yung mga bagay na irereklamo mo. Siguro Papa Jackson kasi parang naipon lang din yung mga masasakit na salita. Although, alam ko naman na dahil galit lang po. No. Actually, alam mo, sa damdamin ko po. No, you're wrong. You're interpreting this very wrong. You're wrong. Ako, I can tell you why. I can make sense of why he's telling you hurtful things. I'm not saying tama yung ginagawa niya, ha? Pero alam ko kung bakit siya masakit magsalita sa'yo. I know very well. Bakit Papa Jackson? Pahingin mo na 1.5. Ano, kailangan. Bumaba nga, itutunga yung iba eh. Okay, mga babaeng matatapang, makinig kayo, may sabihin ako sa inyo. A guy telling you hurtful things pero hindi ka iniiwan is a sign that this guy is dying to see your vulnerability. Gusto niya makita yung soft side mo. So he's trying to penetrate your outer shell. He's trying to break it apart to see ano ba yung inner personality mo. Gusto niya makita yon. Because kami mga lalaki, we are natural protectors. We cannot protect something or someone na protective sa mga sarili nila. It renders us useless. Paano ka namin paproteksyonan? Kung matapang ka sa amin, yung tapang mo gamitin mo sa iba. Wag sa amin. Allow us to protect you. Maangas ka eh. So he's going to siguro yun ang paraan niya to break you apart to see ano ba yung nagpapahina sa kanya. Because alam mo, diyan nabubuo ang pagkatao ng mga lalaki pag na-utilize yung strength namin to protect you. I'm not going to make this as an excuse. Pero yung mga maraming ng babae, yan ang laging katwiran nila madalas. Because that other woman is soft. Diba? Is accommodating. Doesn't shout. Hindi mayabang. I'm not saying tama.
I'm just saying, of all the stories I've heard, madalas yun ang dahilan. He's trying to break you apart to see, diba, what is your vulnerable side. Siguro ang paraan niya, yung masakit na salita. Hindi ko sinasabing tama, pinapaliwanag ko sa'yo. Nagtataka ako, kasi sa school ka nag-work, pero bobo ka sa relasyon mo. Naiinis ako sa'yo. Imagine mo halimbawa ganito. Glenn, halimbawa pinsan ko yung mister mo. Halimbawa pinsan ko yung mister mo. Tapos gago ako. Sasabihin ko dyan, iwanan mo na yan si Lent, ng toxic niyan. At pag ako yung pinsan na yon, I will not be wrong kasi totoo namang toxic ka. And then later on, magkakasalubong tayo, tatanungin kita, Len, ba't kayo naghiwalay? Hindi ko nga alam eh. Ang bait pa naman nun. Sayang yun. That's all that you can say. Kasi, di ba, ang totoo niyan, naghahanap ka lang ng mali. Bored ka ba? Ha? Hindi mo, Papa Jackson. Bakit ka naghahanap ng away? Tignan mo, umiiyak ka ngayon. I don't know kung nagigilty ka, mabatrip pa sa akin o may nare-realize ka. I have a question for you. On a random day, when was the last time that you told him that you are so grateful for all the hard work that he rendered? Kailan? Hindi ko na po matandaan, Papa diba? Jackson. See? Pero lagi ko sinasabi sa kanya na mahal na mahal ko siya. Well, yung mahal na mahal, ano kasi yan, ministerial yan eh. Given yan, di ba? Parang pag bumili ka sa Jollibee, may kasabang tissue. Given yun eh. Pero yung thank you. Alam mo, yung, kung paano mo describe sa akin ngayon na ang bait po niya, kailan mo ulit sinabi sa kanya, alam mo, ang bait mong swerte ko sa'yo. Siguro kung iba-iba lang ang naging stepfather ng unang anak ko, hindi tinrato ng ganyan. Sobrang thankful ako, grateful ako kasi na-meet kita. Kailan mo huling ginawa yan? Hindi mo maalala, no? Hindi na. Kasi komportable ka lang kasi alam mahal ka niya kasi bobo ka sa relasyon mo. Mayabang ka kasi. Iniwan ka niya, maglulupasay ka sa lungkot, promise. Because by the looks of it, you found a good guy. Tama, mali? Tama po. So anong iniiyak mo dyan? Lang, Papa Jackson, nagigilty lang din ako. Good. Tsaka, isa pa, ito yung first time kasi na nag-open up ako. So? Kaya parang, gusto ko lang mag-flow, Papa Jackson, kasi ito lang yung pagkakataon ko para may makinig sa akin. Thank you. Thank you po at pinili mo ako. Salamat for staying on the line. I appreciate it. Alam niyo bang kayo ang mga tahanan namin? Ang mga lalaki, when we go home, we want to be so vulnerable around you. Yung angas sa labas natin ng bahay, gawin yan. Huwag sa loob ng bahay. Ginising mo siya para utusan maghatid. Alam na natin na napag-usapan nyo yan. Ito case and point na lang to ha. Siguro usapan niya naman yun. Bukas, hatilan yung mga bata, umuo siya, tama. Nakakabawas ba ng pagiging tao pag ginising mo siya ng payakap, palambing, hindi po, pahalik? Nakabawas ba ng pagkatao mo, ma'am, pag ginawa mo? Hindi po, Papa Jackson. Pero hindi, di ba? Bangit gising niya dahil vindictive ka talaga, di ba? Madilim puso mo sa part na yun eh. Vindictive ka eh. Bangit gising niya, gumanti ka din. Anong ginawa mo? Para pangatawanan yung pride mo, umalis ka ng Diyos sinama. And there was only one purpose why you did that. Bakit? Because gusto mo maging tama at siya maging mali. Wala nang ibang purpose yun. Diba? Wala nang ibang purpose yun. Gusto mo ikaw tama, siya mali. Bakit ka nakikipagpaligsaan? Wala namang dahilan. Partners naman kayo. Siguro, Papa Jackson, kasi parang lagi na lang ako mali sa relasyon namin eh. Parang yun na lang yung naging outlet ko. Kasi every time na malaki, parang lagi na pinapamukas doon yung mga pagkakamali ko. Well, I doubt that maliit na yan. I doubt. I think there's ganito. I'll give you an exercise and I want you to accomplish this. Wala tong time frame.
But only when you can, and only when you're comfortable, and only when you think the time is right, gawin mo. May assignment ako sa'yo. Ready ka? Ready po. Yung hindi kayo nag-aaway, wala kayong pinanggagalingan na nagbati kayo, yung normal lang araw, kamustahin mo siya? Kamusta ka emotionally? May pinagdadaanan ka ba? May iniisip ka ba? Share mo sa akin. I want you to get to ask him a very profound, how are you? Kamustahin mo siya. Kasi sa kwentuhan natin yun, importante lang yung nararamdaman mo eh. Kailan mo huling inisip yung nararamdaman niya? Kailan? Kailan mo siya huling tinanong? Kailan mo huling kinumusta? Hindi ko na rin matandaan, Papa Jackson. Mayabang ka kasi. Yun. Kamustahin mo siya. Tanungin mo siya. How is his day? Is he going through something? So mag-offer ka. Is there anything I can do? Tanungin mo siya, meron ba akong pwedeng gawin para gumaan yung araw-araw mo? O meron ba akong pwedeng hindi na gawin para gumaan yung araw-araw mo? At pag nalaman mo yon, I'm sure he will not tell you everything. Alam mo ganyan na lalaki. We will give you bits and pieces. And we are going to allow you to read between the lines. Pag nalaman mo yon at okay na, maybe some other day naman, i-offer mo rin sa kanya yung nararamdaman mo nang hindi kayo nag-aaway. Sa araw tinanong mo siya kung kamusta siya, wag mo munang isali yung sarili mo, siya lang muna. Tapos after niya sabihin, bumili ka ng oil. Diba? Para maging 4 yan. Ang lambing, diba, is gonna go a long way. Totoo. Ang lambing is gonna go a long way. Alam, may share ako sa'yo. Okay lang ba sumali ako sa kwento mo, ma'am? Ano naman po, Papa Jackson? Ako hindi ako nagpapautang kahit kanina. Alam niyo ba yan? Yung mga magatang kaumutang po sa akin, huwag niyo ko lapitan. Hindi ko kayo papautangin. Hindi nagpapautang. Dati nagpapautang, ngayon hindi na. I have my own personal reasons. Pero pag may lumalapit sa akin, nangungutang, hindi ako nagpapautang. Nagbibigay ako ng konting halaga sa inuutang. Yung pwede mo nang hindi bayaran lang yan. Pero, may pera ako. Yung mga lumalapit sa akin na naaalala lang ako pag may kailangan, hindi ko pinapansin yan. Anong point ko by saying this? Na, ang point ko ate, is that kami mga lalaki, we keep tabs on things but we don't talk about it. General sa mga lalaki to we keep tabs. Ibig sabihin, hindi namin araw-araw isipin yan pero naaalala namin yan. At pag dumating yung pagkakataon, 'di ba, na konektado sa yung mga what we kept tabs dun sa sitwasyon, i-bring up namin yan. Hindi yan pagtatanim ng sama ng loob. That's a guy's way of protecting himself emotionally when there is no hope that we can be vulnerable around someone we love. Paano ikaw? Ang hirap maging mahina sa paligid mo kasi matapang ka. Why are you crying? Ano lang ako dyan. Nagigilty na. May na-realize ka ba? Opo, Papa Jackson. Good. I respect that. Tsaka, namimiss ko na kanina kasi kaninang umaga, sinabihan ko pa siya na kasi hindi niya po ako sinabay, Papa Jackson, doon sa pupuntahan. Same way lang kami. Sabi niya sa akin, bahala ka, mayabang ka naman. Di ba kaya mo na nawala ako? Sabi niya sa akin. Ay, mapapulob ko, Papa Jackson. Sabi ko sa kanya, tandaan mo itong ginawa mo. Sabi ko, kung kailan kailangan kita, saka ka wala. Nakapag-message ako sa kanya, nagdalan, Papa Jackson. Sabi niya sa akin, Papa Jackson, nag-reply siya rin kaninang umaga. Sabi niya, kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Kasi wala na akong gana sa relasyon natin.
Ako I agree. Mag-iwalay na lang kayo. Kaya mo? Pero Papa Jackson, kahit sinasabi niya yun, alam ko na mahal niya kami. Hindi ka sure. Yan ang dahilan kung bakit ka ganyan umarte. Kasi komportable ka sa idea na mahal ka niya. Ako I agree, mag-iwalay na lang kayo. Kaya mo? Hindi po. Takot ka ba mawala siya? Takot na takot. Alam ba niya na takot ka mawala siya? Oo, Papa Jackson. Kasi Papa Jackson, kapag nag-aaway kami, laging ako yung nagpa-first move sa kanya. Ate, ako yung hindi kasama sa pag-uusapan natin yung mga bagay na nangyari na nag-aaway kayo. Emotions are on a different level when you're fighting. When you're having sex, emotions are on a different level. Hindi kasama yan. On a normal day, on a random day. Hindi po, Papa Jackson. Exactly my point. Never ko siyang nalambing na walang reason. Exactly. At least may nare-realize ka. I'm starting to be proud of you, Len. Papa Jackson, alam mo ba? Alam ko naman yung deep inside sa sarili ko eh. Alam ko yun na nagkukulang na ako ng lambing sa asawa ko. Pero nare-realize ko lang yun kapag nag-aaway kami na ay mabait pala tong tao na to. Buti naman. Mabait pala to. Ako pala yung coops. Gano'n. Naaawa ko sa inyong dalawa. Because you are two people who love each other and yet do not know how to show it to each other. You've been together for 10 years. And yet, ganito pa rin kayong sa bawat isa. Kalmahan mo na. Maglambing ka. Ano totoo niyan? Well, this is a stupid things to say, but I will just say it anyway. If it comes down to it, you are just two people. Dalawang tao lang kayo, hindi kayo magkaigi. Dalawa lang kayo. Di ba? I mean, in logic, di ba logically, di ba dapat it's easier? Di ba? Na magkasundo kasi dadalawa kayo. And that magic only happens when you have the ability to look at things from the perspective of the other person. Tama na yung ako muna, siya muna. Ituro mo sa kanya yan para unahin ka din naman niya. At hindi mahirap yun. Ako nagiging proud na ako sa'yo. Natutuwa na ako sa'yo. Those tears mean something tonight. Tama mali? Tama, Papa Jackson. You wanna say something for him? Yes, Papa Jackson. Oh. Go ahead. Teka lang, Papa Jackson, sisigal lang ako. Sige, baka masinghot mo na kami. Okay na pa. Yes, ma'am. Daddy, nagkakilala tayo, Diyos ko, 22 years old. Ang dami na nating nalagpasan. Kung maririnig mo to ngayon. Kung naririnig mo to ngayon or maririnig mo to in the future, gusto ko lang sabihin sa'yo na I'm so sorry. Kasi naging mayabang ako. Pero lahat ng efforts mo, lahat ng mga ginagawa mo, nakikita ko yun. Nakikita ko lahat yun. Lahat ng pag-aalaga mo, pagluluto mo sa gabi. Kahit galing ka trabaho. Nakikita ko yun. Yung pagmamahal mo sa panganay natin.
kahit hindi siya talaga sa'yo. Nakikita ko yun. Alam ko, ngayon marami tayong pinagdadaanan. Ang dami nating problema. Pasensya ka na. Wala ako sa tabi mo ngayon. Pasensya ka na. Patawarin mo ako kung may mga araw na gusto mo ng lambing pero hindi mo masabi. Kasi hindi ko yun mabigay sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi kita naiintindihan at hindi kita iniintindi. Pero maniwala ka sa akin, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Higit pa sa buhay ko. Kaya kitang pagsilbihan. Kaya ko kayong pagsilbihan. Higit pa sa pagsisilbi ko sa sarili ko. Mahal na mahal kita, Daddy. Mahal na mahal kita. Uuwi na ako agad yan bukas. Isubo mo kasi. Yung pride mo. Lunukin mo. Bakit? Malulunok mo ba ang hindi mo sinubo? Saan dumaan yan? Mali kasi yung lunukin mo yung pride mo eh. Ang kompleto nun, chairman, ay isubo mo muna, tsaka mo lunukin. O, tama. Gusto mo, imumog mo pa muna. O. Anong ginagawa ko? Nakaka-proud ka naman. Len, alam mo ba kung bakit ako masakit magsalita sa'yo ngayon? Bakit, Papa Jackson? I was testing you. I always do this, kung di niya napapansin. Eto, may iyak ka dito. I'm a random guy in your life. I'm a guy you listen to on the radio every now and then. Tama ka mali? Tama po. Ang dami kong masakit na sinabi sa tinanggap mo. Why? You decided to respect my opinion. Tama mali? Yes. Anong ambag ko sa buhay mo? Ngayong gabi lang, tinawagan mo ako. This guy gave you a decade of his life. Tapos na-offend ka sa kanya? Is this making sense to you? Yes po. Tinan mo, tinawag kitang mangmang, nababubuhan ako sa'yo. Can you imagine? Pero bakit mo tinanggap? Because you decided that you are going to embrace whatever wisdom. Kung meron man na pwede kong sabihin sa'yo. Tama mali? Tama po. Ako, deserve ko yung respeto mo. Yung mister mo, tinanggap yung unang anak mo. Pinapalala ko lang, hindi ko sinusumbat. Ang babaw ng pasensya mo. Di ba unfair? Opo. Uwi ka na bukas, ha? Opo. Tapos isubo mo. Papa Jackson. Yung pride mo, ha? Lunukin mo Papa rin. Papa Jackson. Yes po, sorry po. Mahal pa po ba kaya ako ng asawa ko? Kasi sabi niya sa akin. Tumigil ka! Kasi sabi niya, natatakot po ako. Sabi niya po sa akin, ano po, wag na muna daw po kami magkita. Kasi nga magkaaway, magkagalit lang kayo. Umuwi ka. Kaya ka na naman. Naghahanap ka na naman ng dahilan pa. Alam mo, tinan mo ha, I will tell you exactly what you ask. Kaya mo tinatanong yan kasi gusto mo na pagbukas naglambing ka, meron din siyang dapat ipag-sorry sa'yo. Tama ka mali? Tama po. See? Yan. Tinan mo ha. Chairman, kung yung bayong doon, babayongin ko yung ulo nito. Nakakalugin ko. See? Diba? Kaya mo tinatanong yan. Kasi gusto mo na pag nag-sorry ka bukas, naglambing ka, isinuko mo yung pride mo, kailangan meron din siyang ihingi ng sorry sa'yo. Balang araw, gagawin niya ng kusa yan because he is going to learn from you. Papa Jackson, gano'n kaya katagal? Isang paglunok lang yan ng pride. Kasi parang ang tagal-tagal ko na nagiging gano'n. Ayan, papunta ka na naman sa toxic mong ugali. Yung mga tanong na yan. Sorry po. Alam mo, yours. Gusto ko lang po i-clear. I don't know. I do not know. Just go ahead. Do your part.
And you are going to do this every single day if you want to grow old with this guy. You are going to do this every single day if you want to grow old with this guy. Do you want to grow old with him? Yes po. Tanggapin mo na this might be your life every day. You're gonna get mad at him every day. You're gonna forgive him every day. He's gonna get mad at you maybe every day. And he's gonna forgive your stupidity every day. Until you get tired of doing that and maybe just end up loving each other every day. Am I making sense? Yes po. Did you realize some things tonight? Yes po. Meron Papa Jackson. I'm proud of Ako, pupunta ako, uuwi ako agad bukas. Kahit hindi pa tapos ang seminar namin, Papa Yan, Jackson. tama. Gusto ko na kasi siya makita. Yan. Tapos magkawiwit ka sa kanya. Sinabi ni chairman yun, sir, kawin mo magkawiwit sila. Alam mo yung kawiwit? Hindi po. Yun na yung yakap. Higpit na yakap na kasama yung arms around the neck and the legs around the waist. Yun ang tawag doon, kawiwit. Yung sasampa ka sa kanya, yung nakaangat din yung dalawang paa. And sa Ilocano may term kami na ganyan, kawiwit. Okay? Okay po, Papa Jackson. Anong gagawin mo bukas, Kakawiwit. Woo! Yes! Yes! Magkawiwit! Anong nangyayari sa programa ko? Two things. Number one, don't fail me. Okay? Yes, Papa Jackson. Number two, I'm proud of you tonight. So, number one, don't fail me. Huwag mo na antayin yung bukas. Ngayon palang gabi mag-PM ka na, maglambing ka na, mag-sorry ka na, luwambing ka na. Opo. Okay? Okay po, Papa Jackson. Ma'am, salamat po sa pagtawag. Pasensya ka na sa akin, ha? Okay lang po. Thank you, Papa Jackson. Bye-bye po. Bye-bye po. Oh, di ba? Sabi nila, ang daw title ng kanta, Nights Are Forever Without You. Alam mo yung ang laswa ng utak ng mga sa TikTok. Di ba? Lunok ng pride. Binuo ko lang yung yung thought. Ay yung, di ba? Hindi mo pwede lunukin ang isang bagay na hindi mo na isubo. Chairman, tama ba ako? Oo. So, isubo mo muna yung pride mo, tsaka mo lunukin. Di ba? Oh, pag nasubo mo na, lunukin mo na. Pride mo yun eh. Huwag mo niya nang nguyain. Masakit yun pag ginuyaan nyo. Baka mailuwa mo yun. Ang sarap umausap sa taong may sense. At the end of the day, may learnings. Ako ba yun? Ha? I didn't know, na. Dahil dyan, kakanta ako. Ay, nako. Nanonood ba kayo ng vlog ko yung araw-araw? Ay, nako. I'm so proud.